Bumalik siya sa kahoy na bahay nila na puno ng luha ang pisngi niya. Pero noong masalubong ang kunot noong itsura ni Ruel ay agad niyang pinunasan ng mga luha niya. "Did you cry?" Nag-aalalang tanong nito sa kanya. "Ha? Wala, na-miss ko lang ang pamilya ko." Nagbago bigla ang itsura nito dahil sa sagot niya. Tumalim ang mga mata nito at napirmi ang mga labi. Walang dapat na ikamiss sa kanila. They are having a good life, while we are kind of suffering here. Hinanakit nito. Doon tuluyang umatras sa mga luha niya, napakurap at inintindi ang sinabi nito. Buhay pang pamilya niya? Kung ganon, kaninong pamilyang nasa puntod? Hindi ba talaga sila pwedeng bisitahin? Maingat niyang tanong. Kalimutan mo na sila, hindi ka rin nila gugustuhin makita. Malamig nitong bigkas. Kinuyom niya mga kamay, pakaramdam niya talaga ay may mali sa paligid niya. Pero hindi niya malaman kung ano. Lumuwas tayo ng Maynila, wala tayong pamasahe. Isa pa, mas importante ang check-up mo. Sa susunod na buwan ay magpapatingin ka na sa doktor para sa baby. Mabigat nitong bigkas. Hindi siya umimik dahil may punto ito. Mas importante ang baby niya. Bago ang lahat, wala sa loob na hinaplos niya maliit na umbok ng kanyang tiyan. Sumasaya talaga siya kapag ginagawa yon. Mas pinili niyang manahimik at hindi na itanong pa ang tungkol sa pamilya niya. Sa loob ng isang buwan ay nagtatrabaho siya upang may pandagdag pambayad sa doktor. Mas pinili niya ring mapalapit kay Anton na hindi niya pinagsisisihan. Kaswal din sila ni Ruel nang ngumingiti lang ito kapag inasikaso niya si Anton. Pero minsan ay malamig din tong makitungo. "Mama, kapag po ba lumabas na yung baby sa tiyan mo, hindi mo na ako mahal?" May kabang tanong sa kanya ni Anton na hindi niya maintindihan. Inaayusan niya ito bago pumasok sa eskwela pero yun naman ang tinanong nito. "Ha? Bakit naman ganyan ang tanong mo? Kapatid mo naman itong nasa tiyan ko. Siyempre mahal ko kayong dalawa." Nakangiting sagot niya dito pero hindi naman ito binalik ang ngiti sa kanya. "Anton," tawag niya sa atensyon nito. Bumuntong hininga to. "Basta mama, ako dapat ang number one love mo. Wala nang iba, ako lang." May galit na bigkas nito. Siya naman ang napabuntong hininga. Naintindihan naman niya ang galit nito. Malamang na natatakot itong mawalang atensyon niya para dito't mapunta lahat sa bunso nila. Hindi naman siya ganoon. "Anton, pareho ka kayong anak. Pantay ang bibigay kong pagmamahal." "Hindi, dapat mas lamang ako." Pagmamaktol nito bago lumayo sa kanya. Pumirmi ang mga labi niya. Minsan talaga'y napipika siya sa pagiging maldito nito. Pero inintindi niya. "Mama, ako lang ang anak mo. Ayaw ko ng kapatid." "Anton, huwag kang magsalita ng ganyan." May ding banta niya dahilan upang tumigil ito. Sumimangot ito at walang sabing kinuha ang bag at tumakbo palabas. Malapit lang naman ang eskwela nito kaya't hindi siya nag-aalala. Marami rin naman itong kasabay. Naiiling siyang nag-ayos. Ngayon din naman ang araw ng check-up niya. Hinihintay niya lang sa Ruel para ihatid siya nito. Inayos niya ang bestidang suot ng matanaw sa Ruel. Galing itong dagat at suot pang manipis na lumang long sleeve. Pero tingin niya talaga hindi ito mangingisda. Sa bagay, nasabi naman itong mayaman silang pareho noon. Siguro ay tinakwil silang dalawa dahil baka magkaaway ang pamilya. Si Anton, agad na tanong nito. Pumasok na, medyo nakasimangot. "Napagsabihan ko kasi, sabi niya kasi ayaw niya ng kapatid." Kwento niya rito. Tumango ito. "Pasensya ka na, matigas talaga ang ulo niyan minsan. Sermonan mo kung kailangan, ayaw kong lumaki siyang may sungay." Pakiusap pa nito na ikinaawang ng mga labi niya. Nakikita niyang mabuti itong ama at tingin niya ay mabuti rin itong asawa noong mga panahong may alaala pa siya. Napangiti tuloy siya at walang sabing kumapit sa braso nitong kinatigil nito. "Gagawin ko naman talaga yon. Anak ko rin si Anton. Hindi ko gustong lumaki siyang sawail, Ruel." Nanahimik ito at imbis na sumagot ay giniya siya patungo sa isang tricycle. Kaya lang ay nangunot ang noo niya ni imbis na tumabi ito sa kanya ay sa likod ito ng tricycle sumakay. Ayaw ba nitong mapalapit sa kanya? Tingin niya tuloy ay may problema silang mag-asawa bago pa nangyari ang aksidente. "Dito na. Babalikan kita dito mamaya para sunduin. Kung may bibili na gamot, sabihin mo sa akin para mabili ko." Paalala nito. Napatitig lang siya dito. Hindi kaya nag-away sila ng malala kaya siya na-aksidente? Nangaliwa ba siya? O itong may problema? Tanya, may hinang tawag nito sa pangalan niya. Sa totoo lang, hindi pa siya sanay sa pangalan niya. May pakaramdam siyang hindi siyang tinatawag nitong Tanya. Kahit pa Tanya naman ang tawag sa kanya ng lahat. "Ha? May sinasabi ka?" Litong tanong niya rito. Marahas itong bumuntong hininga at nahilot ang sariling sentido. "Wala, pumasok ka na sa loob." Malamig nitong utos bago sumakay muli sa tricycle at umalis.
Sa inakto nito lalo siyang nagdudang meron talaga silang problema na hindi nito sinasabi sa kanya. Aalamin niya yon. Ayaw niya mauwi sila sa hiwalayan dahil kawawa naman si Anton. Napabuga siya ng hangin at tinahak ang klinik. Pinilit niya pang isipin kung anong huling pag-uusap nila ni Ruel bago siya maaksidente. Ngunit ang pumapasok sa isip niya ay maluwag na kama. At yakap nito mula sa likod niya. Tingin niya alaala pa nila yon noong mayaman sila. Hindi ngayon na nasa papag lang sila nakahiga. Sa lalim ng pag-iisip niya ay halos matamaan siya ng babaeng galing sa loob ng klinik. Hindi niya makita ang mukha nito dahil nakayuko at nagpupunas sa mga mata. Ngunit ang pabango nito'y tila pamilyar sa kanya. I'm sorry, I'm in a hurry. Hingi nito ng paumanhin bago umalis. Hindi pa nga siya nakakabawi nung lumapit ang babaeng doktor at tinanaw. Ang babaeng kaalis pa lang. Pasensya ka na kung natamaan ka, Iha. Ayos ka lang ba? Maingat nitong tanong. Ha? Aayos lang po pero yung babae tingin ko hindi. Konklusyon niya. Mabigat ng hingan, doktor. Hindi nga siya okay. Bakit po? Ayaw niya bang mabuntis? Mahina ito natawa sa tanong niya. Hindi siya buntis. Pamangkin ko siya. Avril ang pangalan niya. Halos dito na siya tumira. Nagigilty kasi siya sa nangyari sa kaibigan niya si Beth. Tingin niya kasalanan niya kung bakit namatay ang kaibigan niya at kahit na alam niyang wala ng pag-asa, pinipilit niyang hanapin to. Malungkot nitong kwento na pumilipit sa puso niya. Avril? Mahinang usal niya dahil tingin niya kilala niya ito. Tinanaw niyang babaeng papasakay na sa kotse. Tingin niya kailangan niya itong kausapin kahit malakas niyang tinawag ang pangalan nito at sinubukan lumapit sa sasakyan. Avril! Bago pa man siya makalapit ay humarurot na paalis ang sasakyan nito. Nang hinayang siyang hindi niya ito nakita at nakausap. Sana sa susunod na check-up niya ay bumisita ito muli o hindi kaya ay makita niya kung saan. Bitbit ang panghihinayang na bumalik siya sa loob ng klinik. Hindi siya halos makafocus sa sinasabi ng doktor. Ang isip niya ay na kay Avril. Natapos na lang ang check-up niya at dumating na sa Ruel ay wala pa rin yata siya sa sarili. Hintayin mo ko dito, bibiling ko lang itong mga vitamins mo. Ani Ruel, bago siya iniwan sa loob ng tricycle. Umalis din ang driver at mukhang bumili ng inumin at candy. Napapikit siya at kagad sumagi sa kanya ang ngiti ng isang babae habang nilalagyan ng kolereteng mukha niya. Kung tamang nasa utak niya, kinasal sila ni Ruel sa resort. Hindi niya matandaan ang mismong seremonya, ngunit malinaw na sa resort yon. Ngunit habang lumilinaw ang nasa isip niya ay siya ring pananakit ng ulo niya. Mahina siyang umungol sa sakit dahil doon. Sakto naman pagmulat ng mga mata niya nakatunghay sa kanya si Ruel. Sumakit bang ulo mo? Kunot noong tanong nito habang inaabot sa kanyang plastic na may mga gamot. Konti lang. Iniisip ko kasing nangyari sa kasal natin. Mahinang pag-amin niya. Kita niyang dumaan ang inis sa mga mata nito pero kalaunan ay napabuntong hininga. Bakit mo ba pinipilit ang sarili mo? Babalik din ang mga alaala mo. Pinahihirapan mo lang ang sarili mo sa ginagawa mo. Malamig nitong tugon bago lumipat sa likod ng tricycle. Sa tabi ng driver, napalabi siya tumigpit ang hawak niya sa plastic. Malaki ng duda niya na may naging problema sila ni Ruel. Tila allergic to sa kasal nila at ayaw pang ipaalala sa kanya. Nagsisisi ba ito na ikinasal silang dalawa? Imbis tuloy na manahimik ay lalo siyang nakuryoso. Gusto niyang malaman ng lahat. Gusto niyang malaman kung bakit nalalamig ito sa kanya. Kaya naman nung pagdating sa kahoy na bahay nila, hinarang siya nito sa pinto at namewang. Kailan tayo kinasal? Saan? Agad na tanong niya. Nagsalubong ang mga kilay nito. Ang kulit mo, nagtitimping bigkas nito. May kaibigan ba ako ng mayaman pa tayo? May Avril ba akong kaibigan? Wala. Maldita ka at ako lang ang nakakatiis sa'yo. Walang may gusto sa'yo at sekretong naging kasal nating dalawa. Sa kwarto ko, sa mismong mansyon namin tayo ikinasal. Saksi lang ang yaya ko at ang abogadong nagpakasal sa ating dalawa. Naiinis at tuloy-tuloy na kwento nito, imbis na mapunan ng katanungan niya lalo siyang nalito. Umawang ang mga labi niya at napatitig dito, ibang-ibang mga sinasabi nito sa sinasabi ng isip niya. Nagsisinungaling ba to? Ngayong alam mo na, tigilan mo ng katatanong at baka sumakit lang ang ulo mo. Isa lang ang malinaw, baliw na baliw ka sa akin noon at pinatulan kong kabaliwan mo, kaya't nandito tayong dalawa ngayon. Sarkastik ang bigas nito na tila may pagsisisi. Kung alam ko lang, naiiwan mo rin ako. Sana'y binuntis na lang kita ulitan niya. Bulong nito sa hangin na hindi niya maintindihan. Tangi ang pangalan lang na tanyang malinaw sa kanya. Anong sinabi mo? Buntis naman ako naguguluhan tanong niya rito. Marahas itong huminga ng malalim bago ginulong buhok nito. Wala, ang sabi ko'y muntikan mo na akong iwan kaya kita binuntis. Mainis na bigas nito bago nagmarcha papasok sa loob ng bahay. Literal na napanganga siya. Ibig sabihin tamang hinala niya. Ano bang ginawa niya? Nangaliwa at sinubukang sumama sa ibang lalaki? Pero wala naman siyang maalala may kasama siyang ibang lalaki.
Nailing siya takmang papasok na sa loob bahay ngunit natigil ang mga paa niya. Matapos may biglang nag-play sa utak niya. Siya kasama isang lalaki't mainit na nagsasalo sa isang papag ng kubo. Bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya maalala ang itsura pero sana'y ang asawa niya yon dahil hindi siya mapapatawad ang sarili niya kung nangaliwa nga siya. Halos hindi siya makatulog sa mga naisip niya. Yakap-yakap niya si Anton at minsan niyang sinusulyapan si Ruel na mahimbing na natutulog sa kabilang papag. Hanggang ngayon ay doon pa rin to natutulog at ayaw talagang tumabi sa kanila ni Anton. Nakagat niyang ibabang labit papikit ng mariin. Iyon nga lang ay napamulat siya ng mga mata matapos muling may mag-play sa utak niya. Hindi na sa kubo yun kundi sa isang babasaging bintana. Malinaw sa isip niyang matipon ng braso na lalaki nagbibigay romasa sa kanya mula sa likod at tila iniipit ang katawan niya sa pagitan ng katawan nito at ng malaking bintana. Namawis ang noon niya sa nakikitang eksena sa isip niya. Hindi niya alam kung alaala ba nilang dalawa ni Ruel iyon noon pero ang laki ng epekto sa kanya. O baka naman dahil hindi sila nagsisiping na mag-asawa kaya't kung ano-anong naiisip niya. Napaupo siya tinilamo sa mukha pero imbis na matanggal ang mga mainit na eksena sa isip niya ay dumagdag pang mga yon. Meron sa banyo, sa hotel, sa sofa at sa malaking kama. Para na siyang sinasakal sa init at sa pagnanais na makitang itsura ng lalaking nagbibigay init sa kanyang utak. Gusto niyang ikumpirma kung si Ruel yun at talagang nangaliwa ba siya. Napamulit siya bigla ng mga mata matapos may sumaging tattoo sa isip niya. Kitang-kita niya sa kanyang isip na nasa bandang balikat yon. Tattoo na isang arrow at bow na ginagamit sa archery. Tattoo na lalaki na sa isip niya. Tattoo ba yun ni Ruel? Natigilan siya nang magmulat ng mga mata sa Ruel. Sino kausap mo? May tinatawag ka? Malat pang boses nito na higit niyang hiningat hindi alam ang isasagot doon. Kaya lang, ay tingin niya kailangan niya itong bigyan ng sagot. Naisip ko lang na gusto ko mag-archery. Pagsisinungaling niya, kaya lang inagtaka siya nung napangiti ito. Totoong ngiti at hindi peke, literal na lumalabas sa mapuputi nitong mga ngipin na tila may naalalang magandang memorya. Favorite nating gawin yon, ang mag-archery. Lagi akong talo at lagi ikaw ang panalo. That is your talent. To play with bow and arrow. Tanya, sinsarong bigkas nito na kinakorap niya. Kilala pa ba talaga niya ang sarili? Naninikip lang ang dibdib niya dahil kahit wala siyang alaala, hindi niya maisip na naglalaro siya ng archery. Ibang Tanya bang kausap ni Ruel? Mas lalo lang siyang hindi pinatulog ng mga pinag-usapan nila. Hindi nga siya nakapasok sa palengke, mas pinili niyang magmasid sa dagat. Tanaw niyang ilang mangingisda sa may kalayuan. Wala doon si Ruel. Malamang na nasa bandang gitnang dagat yon kasamang iba. Napabuntong hininga siya, sigurado siyang hindi siya naglalaro ng archery. Pero ang sabi ni Ruel ay favorite niya yun at doon sila nagkakasundo. Posible rin ba na may tattoo itong arrow at bow dahil paborito nilang dalawa? Napailing siya, tingin niya ay binibiyak muli ang ulo niya sa sakit. Sa tuwing pinipilit niyang magkaalala ay lalo sumasakit ang ulo niya. Nung hindi na niya makayanan ay pumihit siya pabalik sa kahoy nilang bahay ngunit nasilaw siya matapos makita ang pagkinang ng gintong bagay. Napatas siya at muling tinignan kung saan yun nanggagaling. Isang lalaking naka-business suit ang nakita niya nakatayo sa harap ng bahay nila. Ang sinag ng kulay ginto'y nanggagaling sa suot nitong relo. Halatang mamahalin at ano man ang ginagawa nito sa bahay nila. Ano pong kailangan nyo? Magalang yung tanong nung makalapit. Sumulyap ito mula sa likod at natameme siya matapos makita ang sungit sa itsura nito. Ang buhok nitong itim ay sumasabay sa hampas ng hangin. Is Rao here? Formal nitong tanong. Rao? Naguguluhan tanong niya. Nainis itong bumuntong hininga kapag kuwan ay minilahad sa kanyang mabangong envelope. Invitation card yata ang laman. Give this to him. Tell him to attend the birthday party of our mother. Sumama ka kung gusto mo. Malamig nitong bigkas. Awang pang mga labi niya. Ibig sabihin ni kapatid ng asawa niyang kanyang kaharap. Nahiya siya bigla dahil hindi man lang niya ito inalok ng maiinom. Gusto mo ba ng juice? Don't bother. I'm not gonna stay here for long. Pakibigay na lang ang invitation. Nagmamadaling bigkas nito bago tumalikod. Ngunit bigla pa muling humarap sa kanya. What is your name by the way? Para mailagay sa list of guests kung isasama ka niya. Ha? Name? Tanya? Hindi siguradong bigkas niya. Nagsalubong ang kilay nito. Tanya? Tumango siya. Tanya T. Cuevas, asawa ko ni Ruel. Pakilala niya sa sarili. Duda siya kung nagustuhan nitong pagpapakilala niya dahil napirmi ang mga labi nito. Naningkit ang mga mata bago nagsalita. I am sure that is not what you look like before. Dudang bigkas nito bago sumakay sa magara nitong sasakyan. Muli siyang nahulog sa pag-iisip. Paano hindi ganitong itsura niya noon gaya ng sabi nito?
Napakurap siya at naisip na malamang ay dahil mayaman siya noon at hindi nito inaasahang makikita siyang nakatira sa dalampasigan at malamang nakilala siya nito. Nalaki ang mga mata niya, dapat pala nagtatanong siya dito. Baka sakaling kilala rin nitong pamilya niya. Sa naisip ay naalala niyang invitation card. Saktong bubuksan niya yon upang makitang pinakalaman sa loob ngunit may mga kamay na umagaw doon. Who gave you this? Malamig na tanong ni Ruel. Your brother, ang sabi niya birthday ng mama niyo. I don't have a brother, much more a mother. May galit na bigkas nito bago siya tinalikuran. Hindi niya maintindihan ang inakto nito. Paanong wala tong kapatid at nanay? Sino nakausap niya? O baka ayaw na nito maging parte ng pamilya nila? Pero pwede tayong mag-attend. Walang birthday at walang mag-attend. Dito lang tayo. Mading bigas nito. Bumagsak ang mga balikat niya napaupo sa upuan sa harap ng mesa. Napatitig siya sa hawak nitong invitation. Hindi man lang nito yun binuksan at nilukot lang bago lumabas. Nanlumo siya lalo. Ganun ba ito kagalit sa pamilya nito at sa pamilya niya? Kaya tayo nitong lumuwas ng Maynila? Nanahimik siya sandali nang bumalik ito pero hindi niya napigilang hindi magsalitang muli. Ang sabi niya hindi raw ganitong itsura ko noon. May hinang bigkas niya na kinatigil nito. Ayaw niya magangat ng tingin dahil baka masalubong niya ang galit na tingin nito. Dinig niyang mabigat nitong paghinga. Hindi pwedeng, huwag na nating pag-usapan yan. I want them out of our life. Doon siya nag-angat ng tingin. Gusto niyang malaman kung gaano ba kasamang nangyari noon para isumpa nitong pamilya nila. Ano bang ginawa sa'yo, sa akin, sa atin? Bakit ba galit na galit ka? Tumaas ng bahagi ang boses niya na kinamaang nito. Napapigit ito ng Marina tila pinipigilan lang ang sariling hindi siya patulan. Let's stop this nonsense talk. Susunduin ko na si Anton. Gusto kong maalala, Ruel. Gusto kong maalala lahat. Simula umpisa't kung paano tayo napunta dito. Hindi ba talaga pwedeng lumuwas tayo ng Maynila? Baka sakaling doon, maalala ko kahit konti lang. Pagmamakaawa niya rito. Tila ito natulos sa kinatatayuan pero natiling matigas nitong ekspresyon. Alam niyo nagtitimpi lang ito sa kanya. Ikakapahamak mo lang ang kagustuhan mong yan. Maging masaya ka na lang dito. Paano nga ako magiging masaya kung pakiramdam ko kulang ako? Hindi kita maalala o kahit si Anton. Gusto kong ibigay ang pagmamahal ko sa inyo pero wala akong maalala. Please, pagbigyan mo na ako. Mag-attend tayo ng birthday sa Maynila. Muling pagsusumamo niya, kita niyang umiting ang panganit at matalim na tumitik sa dingding. Tinalikuran siya nito pero hindi umalis. Tila ayaw lang silang tignan dahil baka masaktan siya nito. Nangilid ang luha niya dahil wala siyang makuhang sagot dito. Mukhang malabo ang gusto niya, hindi nito papayagan. Agad siyang tumayo tinampas ang mesa sa kanyang palad upang kuhanin ang atensyon nito. Humarap nga ito at naiinis siyang nilingon. Bakit bang kulit mo? Huwag mong ipilit dahil hindi pwede. Ikaw lang din ang masasaktan kapag nagpumilit kang magpunta doon. Pwes gusto kong masaktan. Ayos lang, ako naman ang masasaktan at hindi ikaw. Ano bang kinatatakot mo? Hamon niya rito na muling kinaigting ng panga nito. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Madiing bigkas nito. Pumirmi mga labi niya at sinama nito ng tingin. Ipipilit niya dahil alam niyang makakatulong yon upang bumalik ang alaala niya. Kung ayaw mo akong pagbigyan, pipilitin ko na lang na alalahanin ang lahat. Iisipin ko simula una hanggang sa maalala ko na lahat. Determinadong bigkas niya. Naliit ang mga mata nito, sinasaktan mo lang ang sarili mo. Sasakit lalong ulo mo. Tinakpan niya mga tenga upang hindi ito marinig. Pumikit siya ng marin at pilit inaalala mga nangyari sa nakalipas. Blanco lumalabas sa utak niya, sumigil lang ang sakit sa mga sentido niya dahilan. Upang mapaatras siya, yun nga lang ay natulo siya sa kinatatayuan matapos manigas ng kanyang tiyan at sumigid sa puso niyang sakit. Ruel, mahinang tawag niya rito. Don't move, you're bleeding. Tarantang sigaw nito na siyang nagpalamig sa katawan niya. After 2 years. Mama, si Gavin tumakbo! Sigaw ni Anton na kinataranta niya. Taranta niyang pinatay ang kalan at lumabas. Natatakot siyang baka mapunta sa dagat ang bunso niyang si Gavin. Ngunit natigilan siya matapos makitang buhat-buhat na to ni Ruel. Napalabi siya't hindi mapigilan ng umiti matapos marinig ang paghigik-hik ni Gavin sa tuwing ang halikan to sa pisngi ni Ruel. Nakuha ni tatay, mama. Isama nating mamalengke si Gavin. Tanong muli ni Anton sa kanya, sinulyapan niya ito at inayos ang magulong buhok nito bago ngumiti. Sure, gusto mo ng apple? Nagliwanag ang mga mata nito at kagad na tumango. Excited pa itong tumakbo, patungo rin kay Ruel para ibalita ang plano nilang pagpunta sa palengke. Nakangiti siyang nakatanaw sa mag-aama niya. Akala niya talaga ay tuluyan na malalaglag ang baby niya noon dahil sa pagiging makulit niya. Pero laking pasalamat niya at naitakbo kaagad siya ni Ruel sa ospital. Pinagalitan pa siya nito at pinagsabihan na huwag nang alalahanin pang nakaraan.
Pero kahit galit ito ay ito rin naman ang nag-asikaso sa kanya. Hindi ito umalis sa tabi niya. Pagkatapos noon ay mas pinili niyang wag na lang alalahanin pa ang nakaraan. Ayaw niyang mapahamak pa ulit. Pati ang pagtatrabaho sa palengke tinigil niya pero ngayong malaki na si Gavin ay gusto na niya ulit magtrabaho. Mamamalengke kayo? Kaswal na tanong ni Roel. Ngumiti siya rito at kagad na kinuha si Gavin. Alam naman niyang pagod ito at kanina pa madaling araw gising upang mangisda. Sana, mamimili ako tapos maghahanap na rin ng trabaho. Kwento niya rito. Naningkit ang mga mata nito pero tumango rin. Sasama ako. Sambit nitong kinalaki ng mga mata niya. Ha? Matulog ka na lang. Baka pagod ka. I can still carry groceries. Tanya, isa pa. Titinan kong kabubukas na resort sa kabila. Anito? Tinutukoy ang bagong bukas na malalaking resort. Bukas yun para sa maraming turista at taga-lokal. Ikaw ang bahala. Pero ako na magdadala kay Gavin. Sumusukang pagpayag niya. Kaya lang hindi naman to pumayag na siyang magdala kay Gavin. Ito mismong bumuhat sa bunso nila habang nakapikit naman sa kanya si Anton. Getala, Tanya. Baka umalis ako sa Makalawa. Bulong ni Roel sa kanya. Napalingon siya rito para sana magtanong kung saan ito pupunta pero abalan ito sa pagpili ng ilang gulay. Ngumiti na lang siya kahit pa binabagabag siya minsan. Madalas kasi itong umalis, minsan ay kasama pa si Anton pero natatakot siyang magtanong dahil baka mag-away silang dalawa. Ayaw naman niya makita yun ng mga anak nila. Wala rin namang nakakwentong kakaiba si Anton kahit hindi siya nagtatanong. Naku, malaki na si Gavin, pwede niya nasundan. Komento ni Aling Pasing na lumapit sa kanila matapos silang makita. Namulang mga pisngi niya habang tumawa naman ng hilaw si Ruel. Paano ba nila susundan kung hindi naman sila nagtatabi hanggang ngayon? Minsan ngay napapaisip siya kung paano kinakaya ni Ruel na hindi siya makatabi. Hindi rin siya makakita ng motibo o senyales na gusto nitong magsiping sila. Kaswal lang ito sa kanya pero inaasikaso naman siya. Hindi nga lang sa kama. Wala rin naman sa isip niyang yayain nito. Mahirap ang buhay Aling Pasing, pagtanggi ni Ruel. Pero imbis na sagutin to ng ginang ay sa kanya to lumapit. Tanya, huwag mong hayaan walang ganap. Baka maghanap yan ng iba. Bulong ni Aling Pasing sa kanya. Nalaki ang mga mata niya pero hindi nawala sa isip niya. Minsan nga nagdududa na siya na baka sa ibang babae ito nagpupunta. Lalo pat hindi naman sinasabi sa kanya mga lakad nito. Hindi naman siya nagsaselos so wala naman siyang nararamdaman na inis pero ayaw niya lang na matapakan ng pagiging babae niya. Kung nangangalawa ito, sana ay sabihin na lang sa kanya. Hanggang sa pag-uwi bitbit niyang sinabi ni Aling Pasing. Hindi rin naman siya papayag na mga liwa si Ruel. Kawawang mga anak nila kapag ganoon, kaya naman pagkatapos nilang kumain at magpatulog si Anton at Gavin, ay lumabas siya sa maliit nilang kwarto. Naabutan niya pang nag-aalis ng pang-itaas si Ruel, hindi naman niya itatanggi matipuno ang katawan nito. Nasa tamang hulma at matigas ang malamang mga braso pero hindi niya alam kung bakit hindi naman siya nasasabik. Tinitigan niya pa ang hubad nitong balikat, wala naman doon ang matagal na niyang hinahanap na tattoo. Hindi na nga siya nagtanong patungkol doon, baka ibang may-ari noon. Siguro isa sa mga kaibigan nila. Huminga siya ng malalim at bago pa man to humarap ay pinaikot na niya mga kamay sa bewang nito. Ginantay niya ang pisngi sa likod nito kahit paramdam niyang pagkatigil nito. What are you doing? Malamig na tanong nito, nilunok niya ang kaba. Gagawin niya ito para sa mga anak niya. Para hindi maghanap ng iba si Ruel. Higit 2 years na tayo hindi nagtatabi Ruel. Ayaw mo ba sa akin? Maingat niyang tanong dito. Marasit ang bumuntong hininga pero marahan namang inalis sa pagkakayakap ang mga kamay niya. Kung babalik ang alaala mo, hindi mo gugustuhin na makatabi ako sa kama. Mahinang usal nito na narinig naman niya. Namilog ang mga mata niya dahil doon. Unang beses sa loob ng 2 taon na inungkat nito ang patungkol sa memorya niya. Hindi niya alam kung magtatanong pa ba siya pero nawala ang tsansa niya noong tumalikod ito lumabas sa bahay. Ano bang ginagawa niya sa nakaraan at tila ayaw naman talaga nito sa kanya? Oo at maalaga ito pero alam niyang ayaw nitong magdidikit ng mga balat nila. Wala naman siya sakit na nakakahawa pero madalas siya ditong iwasan. Hindi kaya nalalamig na talagang relasyon nila noon pa? Lumalim ang hinala niya nung kinabukasan ay sabihin nitong in-apply siya nito bilang housekeeper sa bagong resort. Ang malalay pang gabi pang oras ng trabaho niya. Tsak na iniiwasan nga siya nitong makatabi o makita man lang sa gabi. Pwede namang umaga, ayoko ng gabi. Paano si Gavin? Malamig na tanong nito. Napapikit siya ng mariin. Gets naman niya na ayaw nitong mapabayaan si Gavin. Pwede nga naman niyang alagaan sa umaga tapos gabi. Pwede niyang iwan dahil malamang natulog ang bata. Napanguso siya. Ayaw mo lang na may mangyari sa atin. Ako sa niya dito. Tingin niya tamang hinala niya dahil natigilan to. Napaiwas ang tingin at nagsalubong pang kilay. Tumikim ito bigla. Bata pa si Gavin, hindi naman pwedeng sundan. May magagalit kapag ginawa ko yan. Humina pang boses nito sa dulo.
May kondom naman, niyang bigkas niya. Hindi naman talaga niya gusto, ayaw niya lang na masira ang pamilya nila. Kita niyang maging ito ay nailang at namulang mga tenga. Pumasok ka mamaya, ihahatid kita. Huling paalala nito bago siya iwan sa bahay. Wala rin naman siyang pagpipilian, gusto rin naman niyang magtrabaho kahit nag-ayos pa rin siya. Buhat pa ni Roel si Gavin nung ihatid siya nito sa resort. Kiss mama, aniya sa anak na nakangisi sa kanya. Tumingkayad siya upang halikan si Gavin at hindi nakawala sa pansin niya kung paano umiwas si Roel para hindi ito matamaan. Binaliwala na lang niya at hinabili ng tong ipaghanda ng almusal si Anton bukas ng umaga. Sa bungad pa lang ay tinawag na siya ng manager at binigay ang ID at schedule niya. Nagtataka pa siyang ganun lang siya kabilis na tinanggap. O baka kilala ni Roel ang may-ari ng resort. Cardigan ang may-ari nito, kay Sir Alejandro ito. Gawin mo lang na maayos ang trabaho mo, magtatagal ka rito. Paalala sa kanya ni Miss Nelly, ang manager nila. Sige po, hindi naman po ako maarte sa trabaho. Ngumiti pa siya dito, natutuwa naman ito sa kanya at inabot pang uniform niya. O siya, magbihis ka na. May importanteng guest, room 302. Palitan mo yung cobre kamat ng punda. Napakurap siya kagad pala yung magsisimula siya. Sa room 302 po, paninigurado niya, tumango ito. Oo, nandyan si Sir Lyndon Ocampo, may inasikaso. Yung mabangong bedsheet ang ilagay mo ha? Lagot tayo kapag nagalit yan. Litanya pa nito na kinaawang ng mga labi niya.